Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawang kathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Nagising si Isabel sa ingay na tila nagmula sa nabasag na pinggan. Kumurap-kurap siya. Saka sinipat ng tingin ang kanyang relo. 8:00 na ng gabi. Palibhasa ay Sabado, kaya marahil hindi siya ginising ni Ate Bibiana sa maghapon sa pagtulog. Iyon ba talaga o dahil galing ka na naman ng gimikan? Bulong ng isip niya. Napangiwi siya. Gumimik nga pala siya na nagdaang gabi at inumaga na siya ng uwi. Bumalik pa siya at mabilis na lumabas ng kanyang kwarto. Muli na naman niyang narinig ang ingay na tila gawa ng nabasag na pinggan. Maya-maya ay narinig niya ang galit na boses ng mami niya. Napabugas siya ng hangin, saka nagmamadaling pinuntahan ang pinanggalingan ng boses. Naabutan niya sa bar ang mami niya na panay ang hagas ng bote ng alak. Sa tabi nito ay naroon si Ate Bibiana na nakatunghay sa ginagawa nito. "Nanit, magigising anak mo sa ginagawa mo." Halatang naiinis na saway ni Ate Bibiana sa mami niya. "I don't care!" sigaw nito. Saka nagbasag uli ng bote. Napangiwi siya dahil may kamahalan ng alak na sinayang nito. "Mama, ang ingay mo!" Sabay na napalingon ang dalawa sa kanya. "Oh, see? Here comes my beautiful princess. Pasensya ka na sa ingay ha. Hayaan mo, lilinisin ko to," sabi ng mami niya. "Ano na naman ba nangyari?" Tanong niya kay Ate Bibiana habang papalapit sa mga ito. "Tinanggal na ako sa sasyo," ang kanyang ina sumagot sa kanya. Halatang lasing na lasing ito. "How's that, my child? Wala na akong trabaho. You had better see your father. Hindi ko na kayang tustusyan ang luho mo." Nagtagis ang mga bagag niya sa sinabi nito. "Oh yeah? Baka naman ang mga luho mo." "Don't you dare to talk to me like that." Akmang susugurin siya nito, pero mabilis itong napigilan ni Ate Bibiana. "Nanit, tama na," saway rito ni Ate Bibiana. "Wala kang karapatan, Isabela. Anak lang kita. Kaya kung ano man ang gawin ko sa buhay ko, wala kang pakialam. Get a life of your own." Galit na sigaw nito. Malamang na nasa bunutan siya nito kung hindi lang naging maagap si Ate Bibiana. "Oo naman I'll get my own life. Malayong malayo sa klase ng buhay mo." Aniya. "Isabel, tumigil ka." Baling sa kanya ni Ate Bibiana. "Hayaan mo siya, Bibiana." Pumiksi ang mami niya sa pagkakahawak ni Ate Bibiana, saka pasuray-suray na lumapit sa kanya. Sa itsura nito ay mukhang maghapon ito nag-inom. "Anong kaya mo ipagmalaki sa akin ha, Isabel? Ipagmamalaki mo siya sa akin, ang sarili mo? Oh, look who's talking. Are you sure you are talking about yourself? I hope you're not." Dinuro-duro siya nito. "Hindi ako gaya mo," mariing sabi niya.
Ngumisi ito. Poor little thing. Akala mo, hindi ko alam kung saan-saan ka nagpupunta. What about your grades? They are 4, right? Hindi ba, Bibiana? Pumihit ito paharap kay Ate Bibiana. Marahil sa sobrang kalasingan, ay muntik pa itong matumba. Nanit, ano ba? Umayos ka naman. Sabi rito ni Ate Bibiana habang dinadaluhan ng mami niya. Huminga siya ng malalim. Her mother was getting uncontrollable. Madalas itong umuwing lasing. Hindi na siya nagtataka na tinanggal ito sa show nito dahil sa pagiging alcoholic. Nagiging patabon na ang buhay nito. Bakit ikaw? Maayos ba ang buhay mo? Bulong niya sa sarili. Napangiwi siya. May punto ang mami niya. Ano nga ba maganda tungkol sa buhay niya? Hindi ba? At panay ang gimmick niya at napapadalas ang paglalasing niya. Bigla ay nawalan siya ng karapatan na magalit sa mami niya dahil hindi siya nalalayo rito. Her life, while also in ruins. Wala siyang ipapagmamalaki rito. Nanggilid ang mga luha sa mga mata niya dahil sa pagkapahiya sa sarili. Tatawag ako na maglilinis dito. Aniyang pilit na pinatatag ang tinig. Wala na tayong kasama rito. Umalis na sila lahat. Pigil sa kanya ni Ate Bibiana habang inaalala ng mama niya na tila nakatulog na. What? Pati driver? Gulat na tanong niya. Hindi na nila kayang taglan ng mami mo. Nananakit na siya paminsan-minsan. Pumayag na akong umalis na sila dahil baka maisip pa nilang magreklamo. Saka wala na rin tayong pambayad sa kanila. Narinig mo naman sinabi ng mami mo. Wala na siyang trabaho. Binatawan na siya ni Celeste. Isa pa, ikaw lang naman ang sinusuntahan ng daddy mo eh. Paliwanag nito. Tulungan mo ako sa mami mo. Naguguluhang lumapit siya rito. Magkatuwang na inakay nila ang mami niya patungo sa sopa. Pabayaan na muna natin siya rito. Sa palagay ko ay tulog na siya. Sabi ni Ate Bibiana nang sa wakas ay maihiga nila ang mami niya sa sopa. Ako na ang maglilinis. Gutom ka na ba? Umiling siya. I'm fine na. Tutulungan na kita maglinis. Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung nanay mo. Punasan mo ng maligamgam na tubig. Ikukuha kita. Pagkasabi ni yun, ay mabilis ito nagtungo sa kitchen. Wala pang 5 minuto ay nakabalik na ito at bitbit ang maliit na palangganang may tubig. Nakasukbit sa balikat nito ang puting tawel. Kapag kuwan, ay inabot ito ang mga iyon sa kanya. Mabigat ang loob na tinanggap niya ang inaabot nito. Now, she had to take care of her mother. Sige na, maglilinis na ako. Paalam ni Bibiana bago naglakod patungo sa bara. Napabuntong hininga si Isabela. Wala siyang ibang choice kundi sundin ang sinabi ni Ate Bibiana. Inilipag niya ang palanggana sa sahig. Pagkatapos ay pinigaan doon ng bimpo. Maya-maya ay sinimulan na niyang punasan ang mami niya. Ano ba? Go away! Nakapikit ang mga matang taboy nito sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Ipinagpatuloy lang niya ang ginagawa. Hanggang kailan magiging ganon ang mami niya. Anastasio! Mahinang sambit nito sa pagitan ng pagtulog. Natigilan siya. Tinatawag nito ang daddy niya. Anastasio, please, come back to me. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Patuloy nito. Naalarma siya nang tumulo ang mga luha mula sa mga mata nito. Hindi niya alam ang gagawin. Tumingin siya kay Ate Bibiana para humingi ng tulong pero malayo ito
at abala sa paglilinis. Muli siyang bumaling sa mami niya. Mami, aniyang sinusubukan itong gisingin. Anastasio, ikaw ang kailangan ko. Gagawin ko ang lahat, please. Mami, tawag niya rito sa mas malakas na tinig. Dahan-dahan itong dumilat. I hate you, Isabela. Sa pagkagulat niya ay sabi nito, hindi agad siya nakahuma. Sinira mo ang lahat. Inilayo mo sa akin si Anastasio. Ikaw ang dahilan kung bakit tumamlay ang karir ko. Mama, tila punyala na tumarak sa dibdib niya ang mga sinabi nito. I hate you! I hate you! Sabi nito, saka muling pumikit. Base sa payapang paghinga nito, ay nasisiguro niyang tuloy na itong nakatulog. Nabitawan niyang hawak na bimpo, saka nanlulumong napaupo sa karpet. Unti-unting dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang isipin na hindi nito alam ang mga sinasabi nito. But her mother was looking straight at her. Tila piniga ang puso niya sa mga sinabi nito. Bigla ay nahirapan siyang huminga. Ang akala niya ay kaya niyang tapatan ang galit nito dahil galit din siya rito. Pero hindi pala. Para na rin itong sinabi na sana ay hindi lamang siya nito iniluwal sa mundo. Hilam sa mga luha ang mga matang tumayo si Isabela, saka tumakbo patungo sa kwarto niya. Isabela? Gulat na tanong ni George nang mabuksan niya ang pinto si Isabela. Sa sala na siya natulog dahil tinatapos niya ang thesis niya. Pakiramdam niya ay kapipikit pa lamang niya nang magising siya sa sunod-sunod na kantok sa pinto. Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Nagtatakang tanong niya. Iniiwasan niyang lakasan ang kanyang boses dahil baka magising ang mga magulang at mga kapatid niya. Alam mo ba kung anong oras na? Saglit niyang nilingon ang orasan. Mag-aalas 3:30 na madaling araw. Yeah. Matamlay na sagot nito. Bumaba ang tingin niya sa bitbit nitong bag. I'm sorry. Wala lang kasi akong maisip na ibang puntahan eh. Ano? Bakit ba? Napakunot mo siya. Pumasok ka nga. Bakit ka napasugod? Saka, bakit ba may dala kang bag? Kinuha niya mula rito ang bag. Magtatanong pa sana siya sa dalaga nang bigla itong yumakap sa kanya. Sa pagkagulat, ay nabitawan niya ang bag nito. George, umiiyak na sabi nito. Shh, baka magising sila. Nakaramdam siya ng pag-alala para dito. Ano ba nangyari? Ayoko na sa bahay. Anito, sa mahinang boses. Isinubsob nito ang mukha sa dibdib niya habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalalang tanong niya. Hinagod niya ang likod nito para aluin ito. Mama hates me. Natigilan siya sa sinabi nito. Sinapon niya ang mukha nito sa kamarahan iyong inilayo sa dibdib niya. Nagmag-angat itong tingin ito ay nabakas niya ang labis na kalungkutan sa mga mata nito. Relax. Paano mo nasabi yun? Sinabi niya sa akin, George. Sinabi niya na ako ang sumira sa buhay niya. Sagot nito. Hindi totoo yan eh. But she said it. Anito, saka lalong umiyak. Tama na, tama na. Niyakap niya ito. Ilang segundo pang lumipas
bago ito kumalas sa pagkakayakap niya. I'm leaving. Ano? Saan ka pupunta? Kinuha nito ang baga na nakasalampak sa sahig. Hindi ko alam. I just want to get away from all of this. Tugon nito. Isabela, gusto lang kita makita. Hinaplos nito ang pisngi niya. Napipikit siya sa ginawa nito. He missed her touch. Isabela, baka nabigla lang mami mo. Hinawakan niya kamay nito. Umiling ito. Totoo ang sinabi niya. She meant it. Isabela, palipasin mo muna ang galit niya. Pangungumbinsi niya sa dalaga. Pero umiling ito. I need to go. Ewan ko pero sa tingin ko, ito ang dapat kong gawin. Baka sa boses nito, nadesidido na ito sa gagawin na. Kung ganun, dito ka na lang muna sa bahay hanggang sa makapag-usap kayo. Suggestion niya. I would love to. Pero nakakahiya sa parents at mga kapatid mo. Isa pa, baka hindi katuwa ng mga magulang mo na narito ako. Tanggin nito. Tawagan mo ang daddy mo. Ayoko. Mabilis na tugon nito. Bumuntong hininga siya. Isabela, matutulungan ka niya. Hindi siya sigurado roon pero naniniwala siyang walang magulang ang gugustuhin mapahamak ang kanilang anak. I doubt it. Aalis na ako. Akmang aalis ito pero pinigilan niya ito sa braso. Hindi ka pwedeng umalis. Dito ka na muna. Kapag kuha niya, ay nakarinig siya ng kuluskos sa silid ng kanyang mga magulang. Halos sabay sila ni Isabela na lumingon doon. Aalis na ako, baka nagising na sila. Sabi ng dalaga, pero hindi niya binitawan ang braso nito. Sandali, sasama ako. Sabi niya. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi kita kayang pabayaan. Sasamahan kita kung saan ka pumunta. Okay? George, anak, gising ka pa ba? Pareho silang natigilin ni Isabela nang marinig ang boses ng kanyang ina. Opo, may tinatapos lang ako. Natatarat ang sagot niya. Nahiling niya na sana ay hindi tinubos ang silid. Ay siya, matulog ka na pagkatapos niyan. Opo, sagot niya. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na ito nagsalita at hindi rin lumabas ng kwarto. Hintayin mo ako sa labas. Magbibihis lang ako. Sabi niya kay Isabela sa mahinang boses. Tiningnan siya nito na baka sa pagtutol sa mga mata. Hindi niya ito pinansin. Iginaya niya ito sa labas na kanilang bahay. Huwag kang aalis sabi niya sa maautoridad na tinig bago nagmamadaling dumiretso sa kanyang kwarto para mag-impake. Lumipas ang ilang sandali. Tanging burger at soda lang ang kinain ni na George at Isabela hanggang sa makarating sila sa bus terminal sa Cubao. It was all too sudden. Hindi akalain ni George na magagawa niyang sumama kay Isabela nang hindi alam ang kanilang destinasyon. Nadala siya sa bugso na kanyang nadamin at pag-alala para sa dalaga. Saan tayo ngayon? Tanong niya. Ang totoo ay nag-aalala siya sa maaaring kahantungan ng gagawin nila. Pero hindi talaga niya mapigilan si Isabela. Marahil ay nangingibabaw sa dalaga ang galit sa mami nito. Kaya hindi ito makapag-isip ng tama. Ayaw naman niyang ipilit dito ang maaaring gawin dahil baka magalit ito sa kanya. Gayunman ay hindi niya ito kayang pabayaan dahil tiyak na sisisihin niya ang kanyang sarili kapag may mangyaring masama rito. Gagawin niya ang lahat para matulungan ito sa problema nito.
Even if it took his life. Mahal niya ang dalaga. Mamaya pa ang first trip papunta sa Isabela. May natatandaan akong kamag-anak namin doon. Tugon nito. Napaisip siya. Sa tingin mo ba, kung doon tayo pupunta, hindi nila itatawag sa mami mo? Hindi naman siguro. Ipapaliwanag ko naman sa kanila kung bakit tayo naroon. Saka, hindi naman tayo magtatagal. Paano kung hanapin ka? Dapat siguro tawagan mo at least ang ate Bibian mo. Nag-aalala na yun, I'm sure. Sabi niya. Bahala na. Pagdating na lang natin doon, anito. Total, wala namang pakialam sa akin si mami. Ayaw niya sa akin, di ba? Isabela. George, stop it. Hindi naman ako masama rito. Alam ko. Naiintindihan mo ako, hindi ba? Mataman sa yung tininin nito sa mga mata. Bumuntong hininga ito. Oo. Hindi naman ako sasama kung hindi kita naiintindihan, di ba? Salamat. Bagya itong umiti. And I'm sorry kung dadamay ka. Hindi nito niyong pinatapos ang sasabihin. Hinalikan niya ang babae. Mabilis lang ang halik na iginawad niya rito. Pero alam niyang sapat na iyon para may parating sa dalaga na handa siyang damayan ito kahit ano mangyari. Bukas na ang ticket booth, sabi niya, na mula magkabilang pisngi nito, saka tubiling tumayo at nagtungo sa ticket booth. Ang akala ni Isabela ay magiging madali ang pagtunto niya sa bahay na nag-iisang kapatid ng mami niya. Pero nagkamali siya. Ang tanging impormasyon na alam niya ay sa Santiago, Isabela ito nakatira. Hindi agad niya naisip na maaaring marami nagbago sa lugar. Buhat na magpunta siya noon 8 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay tiyak na may hirapan siyang hanapin ang kinaroroonan ng bahay ng auntie niya. Lalo pat hindi niya alam ang eksaktong address niyon. Tahimik na tiningnan niya si George. Nangangamba siyang magalit ito kapag nalaman ang pinoproblema niya. Saan na tayo ngayon? Tanong nito. Napangiwi siya. Ilang minuto na silang nasa terminal ng bus sa Isabela. 9:00 na ng umaga at mataas na ang sikat ng araw. It was a sunny day. Mainit ang panahon, bagamat halatang dinadaanan ng ulan ang naturang lugar dahil sa basang kalsada. Nakadagdag pa iyon ang init na nararamdaman niya dahil sa siksikan ng mga tao at sa mga makina ng bus na nasa terminal. Halos walang ipinagkaiba ang kinaroroonan nila sa Maynila. Paano ay maituturing ang Santiago na syudad sa lalawigan ng Isabela? Sa paligid ng terminal ay makikita ang iba't ibang establishmento na makikita rin sa Maynila. Sasakay pa tayo ng jeep. Iyon ang natatandaan ko. Sagot niya. Tiningnan siya nito. Sigurado ka ba? Alam mo ba talaga ang pupuntahan natin? Tila nagdududang tanong nito. Tumaas ang isang kilay ni Isabela. Dapat ay ipakita niya kay George na alam niya ang pupuntahan nila kahit ang totoo ay hindi siya sigurado. Oo nga't by land silang nagpunta roon ang mami niya dati pero hindi sila nag-commute. They had their own driver at makikita niyang hindi siya nagkakamali sa mga natatandaan niya. Oo naman. Akmang iniangat niya ang mukha para makumbinsi ito nang makaramdam siya ng pangangalay ng batok. Ipinilig na lamang niya ang ulo sa kami nasahe iyon. Nakakapagod talaga ang biyahe. Sabi nito. Inabot ng 6 na oras ang biyahe nila.
Bagamat tulog siya na halos kabuuan ng biyahe, ay napagod pa rin siya. Mabuti na lang at kasama niya si George na lagi nakaalala sa kanya. May hinuha siya na hindi ito nakatulog ng maayos dahil sa kanya. Isinukbit nito sa balikat ang bag nito, saka ibinitbit ang dala niyang maleta. Halika na, anito. Pagkatapos ay naglakad palabas ng terminal. Sumunod siya rito. Saan tayo sasakay? Tanong nito nang makalabas sila. Nagpalingaligan siya ng tingin sa paligid. Saan nga ba? Naibulong niya sa sarili. Nagkunwari siyang hinahanap ang sakayan. Hindi mo alam, no? Kastigo nito. Alam ko. Pagpapatuloy niya sa pagpapanggap. Saan? Bumuntong hininga siya. Humugod siya ng malalim na hininga at saka dahan-dahang ibinuga iyon. Wala na siyang dahilan para magsinungaling pa sa binata. Fine, hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung saan ang eksaktong bahay ng auntie ko. Pag-amin niya, marahas na bumuntong hininga ito. Napangiwi siya. Nakita niya na tila naiinis ito. Ano ngayon ang plano mo? Tanong nito. Tila hapong-hapo na inilapag nito ang bag niya. I'm sorry, George. Alam mo naman na hindi ito planado. Hayaan na natin. Hanapin na lang natin ang bahay. Alam mo ba ang address? Putol nito sa sasabihin niya. Umiling siya. Napaungol ito. Bahagya itong lumayo sa kanya at tila nag-iisip kung ano dapat gawin. Nahiling niya na kung ano man tumatakbo sa isip nito, sana ay iyong hindi niya ikapapahamak. Maghanap na muna tayo ng matutuluyan. Sabi nito maya-maya. George, lumapit siya rito. Hindi ako galit kung yan ang tatanong mo. Halika na. Kinuha nito ang bag niya. Pagkatapos ay naglakad palayo. Wala siya nagawa kundi ang sumunod dito. Maya-maya ay huminto ito at kinausap ang isang matandang lalaki. Hindi na niya tinawid ang halos 2 metro na layo niya sa mga ito dahil baka makagulo lang siya. Isa pa, may pakaramdam siyang ayaw siyang kausapin ng binata. Naghintay lang siya hanggang sa matapos ng mga ito. Nang marahil ay tapos na nang mag-usap ang dalawa, ay lumapit sa kanya si George. Nasa kabilang barangay para ang hotel. Halika na at na makapagpahinga ka na. I'm okay, kaya ko pa. Sabi niya. Ayaw niya maging pabigat rito, gayong siya ang may kasalanan kung bakit sila nasa ganun sitwasyon. Hindi ito umimik. Maya-maya ay naglakad ito. Bumuntong hininga siya bago sumunod sa lalaki. Pakiramdam ni Isabel ay pinaparusahan siya ng tadhana dahil hindi pa man nakakalayo ang jeep na sinasakyan nila patungo sa kabilang barangay ay nahulog na iyon sa isang malalim na lubak. Marahil ay dahil makapal na putik kaya hindi napansin ng driver ang malaking bako sa kalsada. Nahulog doon ang gulong ng likurang bahagi ng jeep at ngayon ay hindi na iyon makausad. Gustuhin man niyang magreklamo ay naisip niyang wala iyong magagawa. Tumingin siya kay George. Tahimik lang ito nakaupo sa tabi niya. He never even bothered to argue with her. Napabuntong hininga siya. Baba po muna kayo. Susubukan lang natin na itulak ang jeep. Mabilis lang to. Malakas na sabi ng driver, saka umibis mula sa driver seat. Nagsibabaan ang mga pasahero sa kabilang linya. Pati na rin sila ni George. Magpapatulong lang mga igan. Nakangiting sabi ng driver na pinapatungkulan ang mga lalaking pasahero. Tiningnan siya ni George.
bago ibinaba ang mga bag sa isang tabi. Dito ka muna ha, magpahinga ka, sabi nito. Habang abala si George sa pagtulong sa pag-ahon sa jeep, ay nagpalingalinga siya sa paligid. Nakakita siya ng maliit na kubo sa di kalayuan. Mayroong bench sa tapat niyon. Kaya naingganyo siyang bitbitin ang mga bag nila ni George at lumapit sa kubo para makapagpahinga. Mabuti na lang at mukhang walang tao sa kubo. Kaya kampante siyang walang sisita sa kanya roon. Maya-maya ay nahagip ng tingin niya ang bag ni George. May kung anong kulay asul na nakausli sa zipper niyon. Nang buksan niya ang bag ng binata, ay napagtanto niyang folder iyon na may lamang mga papel. Binuklat niya iyon at akmang aayusin ang pagkakasalansan ng mga papel nang bigla siyang matigilan. It was George's thesis. Naalala niya na minsan maalipungatan siya sa biyahe patungo sa Isabela, ay nakita niya na may kung anong binabasa sa George sa bus. Hindi nga lang niya iyon malinaw na nakita dahil agad na inihilig ng binata ang ulo niya sa balikat nito, dahilan para makatulog uli siya. She felt guilty right away. Una niya nakita ang folder na iyon nang dumating siya sa bahay ng binata na nagdaang gabi. Mabusising gawin ang thesis. Alam niyang pinagkaabalahan iyon ni George, lalo na't graduating na ito. Huminga ng malalim si Isabela, saka binasa ang thesis. His work was brilliant. Bagamat may mga salita roon na hindi niya maintindihan, ay natitiyak niyang hindi birong effort ang inilaan ng binata para gawin iyon. Biglang nag-init ang kanyang mga mata. Sa halip na mag-focus ito sa thesis nito, ay hayon ito at sinasamahan siya sa isang walang kasiguruhang sitwasyon. Maya-maya ay narinig niya ang pag-irit ng sasakyan, kasabay ng hiyawan sa di kalayuan. Dali-dali niyang ibinalik ang mga papel sa folder, saka ipinasok iyon sa baga. Halos mapalundog siya nang biglang umilaw ang screen at mag-ingay ang cellphone na nasa bag din ng binata. Kinuha niya iyon. Bigla siyang kinabahan nang makitang mama ang nakaregister sa screen. Tatawagin sana niya si George pero naisip niyang baka pagalitan ito ng mama nito. Siguradong hinahanap ng binata ang pamilya nito. Nagpasya siyang sagutin ang tawag para makapagpaliwanag siya sa mama nito. Hello? Kinakabahang bungad niya nang pindutin niya ang answer button. George? Ang tinig ng ginang sa kabilang linya. Lalo siyang kinabahan. Hindi po ito si George. Si Isabel po ito. Marahas na bumuga ito ng hangin. Nasaan siya? Alam kong magkasama kayo. Nag-aalala na kami sa kanya. Sabi nito. Bahagyan nanginginig ang boses nito. Nang marinig niya ang pagsinghot nito, ay nakumpirma niyang umiiyak ang ginanga. Tuluyan na siyang kinain ng guilt. Tita, pasensya na. Busy lang kasi siya, tita. Huwag po kayo magagalit kay George. Ako po ang may kasalanan. Hindi naman po. Bakit magkasama kayo? Ikaw siguro ang narinig kong kausap niya kagabi, ano? Anong ginagawa mo sa bahay namin ng ganung oras? Hindi ugali ng anak ko na umalis na hindi nagpapaalam. Hindi rin siya umaalis ng alanganing oras. Ano nangyayari, Isabel? Putol nito sa sasabihin niya. Mababa ka sa boses nito ang galit. Tita, hindi naman po sa magkasama kami. Yes, we are, bigla ay hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang sitwasyon na. Nagkaroon lang po ng misunderstanding sa bahay. Gusto ko lang po sana magpaalam sa kanya. I never thought na nasasama siya sa akin. I'm sorry, tita. Isabel, bumuntong hininga ito. Hindi ko lubos na naiintindihan ang nangyayari sa iyo at sa nanay mo.
Pero kung pagbabasihan ang mga intriga tungkol sa kay Nanette, alam kong hindi maganda ang nangyayari. Gayunman, problema mo yun at ng nanay mo. Hindi dapat nyo naapekto ng anak ko. Isabel, hindi sa nagiging masama ako sa'yo. Pero sana alam mo na graduate ang anak ko at hindi kami mayaman na katulad mo. Pasensya ka na. Hindi ako galit sa'yo. Nagkataon lang na mahalaga ang pagsisikap para sa amin. Isabel, ayaw kong masira ang mga pangarap ng anak ko. Huwag naman sana, iha. Huwag naman sana na dahil sa'yo. Isabel tried not to feel empty, but she was. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Tama ang mama ni George. Nang mabasa niya ang thesis ng binata, alam na niyang hindi magandang idudulot dito sa paglalayas niya. She was George's distraction. Wala siyang may dudulot na maganda sa binata. She would definitely ruin him and his future. Don't worry po, pauwi na po kami. Nasabi na lang niya para kumalma na rin ang ginang. She was so down at the moment. Aasahan kong sinabi mo, hindi ko ba siya makakausap? Tanong nito. Lumingin siya kay George. Tinutulungan nito ang driver sa pagtatanggal ng putik sa gulong ng jeep. Wala itong kamalay-malay sa nangyayari. Tita, tumutulong po siya sa driver kasi nasiraan kami. Pero okay po siya. Tugon niya habang malungkot na nakamasid sa binata. Bumuntong hininga ang ginang. Sige, mag-ingat kayo. Sana nagkakaintindihan tayo, Isabela. Opo, tugon niya. Maya-maya ipinutulan nito ang kabilang linya. Ibinalik niya ang cellphone sa bag ni George. Kapag kuwen, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ano na ang mangyayari sa kanya? Sa kanila ni George. Kailangan na niyang pakawalan ng binata. Iyon ang nais na ipahiwatig ng ina ni George. Maraming katanggap-tanggap na dahilan ang ginang para paglayuin sila ng binata. At mas mahalaga ang mga dahilan na iyon kaysa sa kagustuhan niyang makasama si George at mahalin ito. Masaya siya na nasa tabi niya ang binata sa oras na kailangan niya ito. Hindi niya ipagpapalit ng mga oras na kasama niya ito sa kahit anong bagay. Pakiramdam niya ay kaya niya makarating kahit saan basta ito ang kasama niya. Gayunman, ay hindi maaari ang gusto niya dahil may sarili itong buhay na kailangan nitong harapin at magawa lamang nito iyon kung lalayo siya. Okay na ang jeep. Hindi niya namalayan na nakalapit na sa kanya si George. Hindi siya umimik. Halika na. Yaya nito sa kanya. Noon lang siya kumilos para kunin ang bag nila. Iniabot niya sa binata ang bag nito. Samantalang siya ay nagbitbit ang bag niya. Ako na magdadala niyan. Anitong akmang aabutin ang bag niya. Umiling siya. Ako na lang. Kumunot ang noo nito. Pilit siyang ngumiti para palisin ang pagtataka sa mukha nito. Maya-maya ay umangat ang kamay nito. Saka marahil naplos ang pisngan niya. Napapikit siya sa ginawa nito. It was as if she wanted to cry. Anong iniisip mo? Nag-aalala ka ba? Tanong nito. Hindi naman, pagod lang siguro ako. Dumilat siya. Pagkatapos ay inalis ang kamay nito sa pisngi niya. Hinawakan nito ang kamay niya. Konting tis na lang. Pagpapalakas nito ng loob niya. Ngumiti siya. Kung alam na nito ang gumugulo sa isip niya ng mga sandaling iyon, sigurado siyang hindi iyon ang sasabihin ng binata. Salamat, sabi niya. Hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa nito. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. Narito lang ako hanggang maging okay ka. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Biglang nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya. She didn't want to give him up, but she had to.
dahil madadamay lang ito sa pagiging miserable niya kung magpapatuloy pa sila. Halika na, tayo nilang hinihintay, sabi nito nang pakawalan siya. Magkahawak kamay na tinungo nila ang jeep na naghihintay sa kanila. Tahimik lamang sila sa kabuuan ng biyahe. Maanak-anak na niya sinusulyapan ng binata at sa tuwina ay nahuhuli siya nakatingin din ito sa kanya. Nahiling niya na sana ay hindi nito nabasa ang nasa isip niya. Tanghali na makarating sila sa hotel na sinasabi ng matandang nakausap ni George. Dapat ay magkahiwalay sila ng kwarto pero naisip niya na kailangan nilang magtipid dahil kaunti lang ang dala niyang allowance. Paubos na rin ang laman ng ATM niya. Pareho silang nagpasya na sa isang kwarto na lamang ang okupahin nila. Agad na nakatulog si George pagkatapos itong maligo at makapagpalit ng damit. Samantalang siya ay ilang minuto ang nakaharap sa dresser pero hindi pa rin dalawin ang antok. Bumaling siya sa binata. He was sleeping like an angel. Napabuntong hininga siya. Hindi na siya natahimik mula nang makausap niya ang mama ni George. Nagtatalo ang isip at puso niya. Sinasabi ng isip niya na kailangan na niyang pauwiin si George. Pero ayaw pumayag ng puso niya. Ito na lang ang tanging masasandalan niya. Kailangan niya ito ng mga sandaling iyon. Isa pa, natatakot siyang mag-isa sa lugar na kinaroroonan nila. Pero papaano ang napagkasundoan nila ng mama nito? Hindi yata niya kayang suwayin niyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag nito, saka kumuha ng papel at panulat. Ilang sandali pa ay natagpuan niya ang sarili na gumagawa ng liham para sa binata. Nagsimula siyang umiyak. Nasunod ang idinidikta ng isip niya. She had to let him go or else they will both make a sacrifice. Pagkatapos magsulat, ay itinupi niya ang papel. Saka isinuksok iyon sa thesis nito kasama ng ballpen. Walang ingay na kinuha niya ang kanyang bag. Pagkatapos ay tinungo ang pinto. Sana ay mapatawad siya nito sa gagawin niyang pag-iwan dito. Hindi niya maaaring isama si George sa gulo ng buhay niya. Tama ang ina nito. May kinabukasan ito. Samantalang siya, kung mayroon man, ay hahanapin pa niya. Walang patid ang pag-iyak ni Isabela habang nakasakay siya sa taxi pauwi sa bahay nila sa Quezon City. Mula nang iwan niya si George sa hotel sa Isabela ay hindi na siya tinantanan ng pagluha. Galit siya sa sarili dahil sa kanyang ginawa. Pero iyon ang nararapat niyang gawin. Alam niyang magkikita pa sila ng binata. Gayunman, sa pagkakataong iyon, ay tiyak na galit na ito sa kanya. Iyon naman talaga ang dapat niya mangyari, di ba? Pinahid niya ang luha niya. Iyon lang ang paraan para matapos na ang kung anumang namamagitan sa kanila. It was something beautiful but crazy. Walang magandang idudulot iyon para sa binata. Huminga siya ng malalim para pawiin ang nararamdaman niya. Malapit na siya sa bahay nila. Her escapade was over. Kailangan niyang harapin ang totoong buhay niya, ang buhay na kasama ang kanyang ina. Number 84 po, Manong. Aniya sa driver nang pumasok ang taxi sa subdivision. Hindi pa man siya nakakarating sa tapat ng bahay nila ay nadanaw niya ang mga reporter na nakatambay roon. Sandali lang po. Pakitigil na lang po muna rito. Agad na inihinto ng driver sa sakyan. Hindi agad siya bumaba ng taxi. Kinuha niya sa bag ang cellphone niya para tawagan ang ate Bibiana. Ganun na lamang pagkadismaya niya nang makita naka-off iyon. Malamang na naubusan iyon ng baterya. Sumilip siya sa bintana ng sasakyan.
Bababa ka na ba, miss? Tanong ng driver. Lumingon siya rito. Kapag bumaba siya mula roon, ay tiyak na sasalubungin siya ng mga reporter. Marahil ay may ginawa na namang kalokohan ang mami niya, kaya naroon ang mga ito. Hindi malayong hingan siya ng pahayag ng mga ito tungkol sa isyo, and she hated it. Hoy miss, pukaw sa kanya ng driver. Wala siya nagawa kundi kumuha ng pera sa bag niya at bayaran iyon. Bahala na. Ang mahalaga ay makauwi siya dahil pagod na siya. Huminga siya ng malalim nang makababa siya ng taxi. Dahan-dahan siya naglakad palapit sa bahay nila, bitbit ang kanyang baga. Katulad ng inaasahan niya, ay nagunahan ng mga reporter na makalapit sa kanya, kasabay ng pagkislap ng mga ilaw sa kanyang direksyon. Isabel, pwede ka ba makausap? Ano ang totoong nangyari sa mami mo? Bakit nagtangkas siya magpakamatay? Tanong ng isang reporter. Gulat na bumaling siya rito. Hindi pa man siya nakakahuma sa sinabi nito ay sinundan na iyon ng isa pang nakakahindik na balita. Isabel, may nakarating na report sa amin na lasing daw mami mo na maglaslas siya. Totoo ba? Wala sa loob na itinakip niya ka ng braso sa kanyang mukha dahil sa pagkasilaw ng ilaw sa kamera. I'm sorry. Wala pa akong ideya tungkol sa nangyari. Galing akong bakasyon Sagot niya. Pagkatapos ay sinubukan lampasan ng mga ito. Kailangan niya makapasok sa bahay nila para makumpirma ang sinasabi ng reporter. Isang araw lang siyang nawala ay napakarami na nang nangyari sa mami niya. Isabel, sandali lang. Pwede bang pakisagot kung totoong madalas kayo nag-away ni Nanette? Pahabol na tanong ng isang reporter habang binubuksan niya ang gate. I really can't answer that right now. Tugon niya nang makapasok sa loob. Akmang isasara niya ang gate nang tangkang pumilit ang mga ito na sundan siya. Please, not now. Nagpigil ng inis na sabi niya sa mga ito. Marahil na konsensya ang mga reporter dahil hinayaan na siya ng mga itong makapasok sa bahay nila. Mama, Ate Bibian, sigaw niya nang mabuksan ang malaking wooden door. Natigilan siya sa pagpasok nang bumungad sa kanya ang taong hindi niya inaasahang makikita roon. Dad, hindi niya sigurado kung natatandaan siya nito. Pero siya ay hinding-hinding mapagkakamali ang mukha nito dahil madalas niya itong subaybayan sa mga business section ng dyaryo. My God, Isabella, where have you been? Kagabi pa kita natawagan. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sopa, saka lumapit sa kanya. Akmang hawakan siya nito, pero umiwas siya. Hindi niya alam kung paano ito sasalubungin. She was more than surprised. Empty battery, naisagot niya, bagamat naguguluhan ang isip niya. Her father looked dignified in his suit, though he seemed tired. Hindi niya naiwasang pagmasdan nito. Maluwag ang pagkakasabit ng asul na necktie sa leeg nito at hindi maayos sa pagkakatupi ng mga manggas ng polo na nasisiguro niyang may pares na coat. Hindi lang mahagilap ng mga mata niya kung saan nito nilagay ang coat. But nevertheless, he was still handsome. Hindi na siya nagtataka kung bakit ganun na lang ang pagkahumaling dito ng mami niya. Gayunman, bukod sa pisikal na itsura, ay wala na siyang alam tungkol sa kanyang ama. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Sinikil niya ang tuwang umuusbong sa puso niya sa muli nilang pagkikita. Para sa kanya, ay hindi niya dapat maramdaman iyon. He was the last person she wanted to see. Bibian called me. Something happened to your mama. Sinubukan niyang... Well, siguro naman alam mo na anong nangyari. Sigurado akong sinabi na sa'yo ng mga reporter sa labas. Sagot nito. Wala na akong choice. Kailangan ng mami mo ang tulong. Noon lang siya naging aware sa presensya ni Ate Bibian na nasa likuran ng daddy niya. I know.
Tanging nasabi niya. Lumapit siya kay Ate Bibiana. Naiilang kasi siya kaharap ang daddy niya. Bakit kailangan ngayon pa sila magkaharap nito kung kailan nagkalat ang mami niya? Nagtangkang magpakamatay ang mami mo. Lasing na lasing siya at nalaman niya na bigla akong umalis. Nagalit siya. Sinabi ko na pauwiin kita. Pero lalo lang siya nagalit. Hanggang kagabi, hindi siya lumabas ng kwarto niya. Nakita ko na lang na nalaslas na ang kanyang pulsuhan. Imporma sa kanya ni Ate Bibiana. Nasaan siya? Nangihinang tanong niya. Nasa ospital siya. Iniwan ko muna. Naroon naman si Celeste. Tumawag kasi ang daddy mo at sinabing narito siya. Tugon nito. Lumingon siya sa daddy niya. Saglit na nagtama ang paningin nila bago ito nag-iwas ng tingin. Bumaling uli siya kay Ate Bibiana. I'm sorry Ate Bibiana. Hindi ako dapat tama na. Putol nito, sasabihin pa niya. Alam ko kung bakit mo nagawa yun. Saka na natin pag-usapan yan. Mas kailangan tayo ng mami mo ngayon. Tinawagan ko na ang assistant ko para sagasawin lahat. Sina rin ang bahala sa hospital bills. I know you're not feeling well, Isabella. Sabad ng dada niya. What do you know about me? Aniyang hindi ito tinapunan ng tingin. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng inis. Marahil ay bunga iyon ng pinagsamang pagod at gulat sa mga nangyayari. Idagdag pa ang biglang pagsulpot ng dada niya. Isabel, I'm only trying to help. Oh, tiningnan niya ito. Thank you ha. It's most appreciated. Isabel, saway sa kanya ni Ate Bibiana. Hinawakan siya nito sa braso. Saka marahang pinisil iyon. Bumuntong hininga siya. Bigla siya nakaramdam ng guilt sa inakto niya. Gayunman, pagsisisihan man niya iyon, ay wala na siyang magagawa. I will have my assistant to make the necessary arrangement. Nakayokong sabi nito. Nanggilid ng mga luha sa mga mata niya. Pakaramdam niya isasabog siya anumang oras na samot-saring emosyon na nararamdaman niya. Inakbayan siya ni Ate Bibiana. Saka iginaya paakyat sa kanyang silid. Sumunod na lang kayo sa ospital ni Bibiana. Sabi ng daddy niya nang nasa kalagitnaan na sila ng pag-akyat sa hagdanan. Agad na ibinagsak ni Isabel ang katawan sa kama nang makarating siya sa kanyang silid. Magpahinga ka muna. Gigisingin na lang kita kapag pumunta tayo sa ospital. Sabi ni Bibiana bago siya iniwang mag-isa sa kwarto. Nang pumikit siya, ay saka tumulo ang mga luha na kanina pa niyang pinipigilan. Your mother is fine now. Pwede mo na siyang umuwi bukas. Napalingon si Isabella na kung sino mang tumabi sa kanya. It was her dad. Nakaupo siya sa hagdan malapit sa parking lot ng ospitala kung saan nakakonfine ang mami niya. Bumuntong hininga siya, saka nag-iwas ng tingin. Nahiling na lang na niya na sana ay may masabi siya. Kung tutuusin, ay mahaba ang listahan niya ng sasabihin dito. Gayunman, ay hindi niya alam kung paano iyon sisimulan. Umakit ka na muna sa kwarto ng mami mo. Magpahinga ka. Sabi nito. Nagpahinga na ako sa bahay. Sagot niya. Saglit na tiningnan niya ito bago inihilig ang ulo sa pader. Anong sinabi sa'yo na Ate Bibiana para puntahan mo si mami? Tanong niya rito. Sinabi niya nangyari at sinabi rin niya na umalis ka. Naglayas. Tugon nito. Napapalatak siya. All of a sudden, tanong niya. Alam ko Isabella, na malaki ang gap natin dalawa. That I have no time for you. I know that. But
You have your reasons. Putol niya, sasabihin nito. Sinabi sa akin ni Mami, alam ko nang tungkol sa pamilya mo. Isabela, I need to explain. Kami ng Mami mo. Yes, we have some kind of affair. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. It was ano? Sige, tutulungan na kita. Sabi niya. Hindi mo sinasadya magkaroon ng relasyon sa mami ko? You are married to another woman? Nakilala mo si Mami. You were attracted to her. And that was it. Namalayan mo na lang na may relasyon na kayo at nabuo na ako. She told you about me. Pero hindi mo siya kayang pakasalan dahil may asawa ka na. At ako ay anak sa labas. Ang tayo magagawa mo lang para sa akin ay susuntahan ako dahil hindi alam ng pamilya mo tungkol sa akin. You hid me from the public, I know that. Wala nakakaalam kung sino ang ama ko, right? Halos hindi humihingang sabi niya. Umiling ito. Alam ng pamilya ko ang tungkol sa'yo. It was all my decision. I made arrangement na hindi ka na ilantad. People may know you as nan at daughter. Pero hindi bilang anak ko. I'm sorry, Isabela. It was my decision. Ayoko masira ang reputasyon ng pamilya ko. How dare you? Angil niya. I know. Nagtagis ang mga bagay nito. Mali ako. It was a hard decision for me to make. Pero narito ako. I won't hid myself as your father. Iyon naman totoo, di ba? Marahas na bubunga siya ng hangin. Talaga lang ha, hindi halata. Isabel, makinig ka muna sa akin ha. Ano pang kailangan mo paliwanag ha? Tumayo siya. Ako mangakit siya sa hagdan, pero natigilan siya. Tumaas baba ang dibdib niya sa galit. Hindi niya akalain na magagawa iyon ng kanyang ama. Naiintindihan niya ang katotohanan na hindi sila maaaring mabuo bilang isang pamilya. Pero ang marinig iyon mula sa mismo rito ay nagdulot sa kanya ng labis-labis sa sakit. Hindi rin pala siya tanggap nito tulad ng kanyang ina. Her parents broke her heart. Hindi ko kayang ibigay ang gusto ng mami mo. Gusto niyang iwan ko pamilya ko para sa inyo. I can't do that. I love them. Sabi nito. Natigilan siya sa tumingin dito. Nakaupo pa rin ito. He rested his arms on his knees. His face were both closed. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi mo minahal si Mami, hindi ba? Tanong niya. Nanggilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Isabel, it's not like that. Mahirap ipaliwanag. Umiling si Isabela. Hindi mahirap. Hindi mo lang kayang sabihin sa akin na hindi mo minahal ang mami mo at hindi mo kayang panindigan ako. Ang tanging mahalaga sa iyo ang sarili mo. Tumakbo siya paakyat sa hagdan pero mabilis na nakasunod sa kanya. Pinigilan siya nito sa braso. Isabel, sandali. Pigil nito sa kanya. I love you. Maniwala ka, anak. I'm willing to entrust you with all I have. Handa ako maging ama para sa iyo. I just can't give you the family that your mothers want. I just can't. Kung gano'n, ano pang ginagawa mo rito? Tuluyan na siyang napaiyak. Ikaw, hindi ko kayang pabayaan ka na lang. Tugon nito. Hindi siya umimik. Hinayaan lang niya dumali ang mga luha sa mga mata niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Pinihit siya ng dada niya paharap dito. Saka siya niyakap ng mahigpit. Isabel, patawarin mo ako. I'm so sorry. Sambit nito. Ibinuhos niya sa pagluha ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Iyon ang unang pagkakataon na niyakap siya ng kanyang ama. Maya-maya ay niyakap din niya ito. Hindi na niya kaya magalit pa rito. She wanted to unload. Aminin man niya o hindi, matagal na niyang gustong makita at makasama ang kanyang ama. Bagamat muli sila nagkita sa hindi kaaya-ayang sitwasyon, ay labis siya nagpapasalamat na dumating uli ito sa buhay niya. At least, ngayon,
ay alam na niyang mahal siya nito. Hindi alam ni Isabela kung gaano siya katagal na nanatili sa mga bisig nito. Basta hinayaan na lang siya ng daddy niya na umiyak. Maybe it was his way of making up for lost time. Katulad ng inaasahan ni Isabela, ay dinumog ng media ang ospital ng araw na ilabas nila roon ang mami niya. Mabuti na lamang at naroon ang dada niya para ayusin ang lahat. Palibhasa ay nasa advertising ito kaya madali nitong nahandle ang sitwasyon. Hinayaan niya asakasuhin sila nito ng mami niya mula sa hospital bills hanggang sa paghatid sa kanila pauwi ay nasa tabi niya ito. Tinupad nito ang pangako nitong pagtulong. Gayunman, hindi kailanman nag-usap ang mga magulang niya. They never even tried to say hi or hello. Sila lamang ni Ate Bibiana ang kumakausap sa daddy niya. Hihintayin kong desisyon mo. I want you to come with me, sabi ng daddy niya. Minabuti nilang huwag nang pumasok sa kwarto ng mami niya. Total, kasama naman ito si Ate Bibiana at mukhang ayaw nitong makausap ang kanyang ama. Bago sila umalis ng ospital, ay kinausap siya nito. He wanted her to stay with him and be part of his family. Nais daw nitong makabawi sa lahat ng pagkukulang nito sa kanya. Hindi ko kayang iwan si mami, sagot niya. Bumuntong hininga ito. Anak, ginagawa ko lang ito dahil mahal kita. I don't know if your mother still wants a good life. She needs to heal herself this time. Ayoko madamay ka pa. You deserve a better life. Gusto ko siyang tulungan, sabi niya. Naiintindihan ko. But I'm still hoping you had come with me. I'm leaving for New York in a month time. Kung nagbagong isip mo, tawagan mo agad ako ha. Hindi na siya tumugon. Gusto niya makasama ang daddy niya, pero hindi niya maaring iwan ang mami niya. Aalis na ako. Just call me if you need anything. Paalam nito. Saka siya niyakap ng mahigpit. Gumanti siya ng yakap dito. Taker, I love you. Give my regards to them. Ngumiti siya. Saka ito inhatid ang tanawa. I love you too, Dad. Iyon ang bumukas sa isip niya. I really feel guilty. Nakakunot ang noong tinitigan ni Isabela ang refleksyon ni Erica sa malaking salamin. Naroon sila sa restroom kung saan mabilis niyang ipinaliwanag dito kung bakit siya absent sa klase ng 3 araw. Ayaw pa sana niyang pumasok pero posibleng ma-drop out siya kapag hindi pa siya nagpakita sa klase. Bakit naman? Tanong niya. Tumingin din ito sa refleksyon niya sa salamin. I was never there for you, sagot nito. Isinara niya ang pouch at nakangiting humarap dito. Ano ka ba? Kasama na kita ngayon. Bumuntong hininga ito. No, I mean, sana noong time na, well, sana lang maging maayos na ang mami mo. Tumango siya. Sana nga, tanging nasabi niya. Maya-maya ay niyaya na niya itong lumabas ng restroom. Hindi pa man sila nakakalayo nang makasalubong nila ang taong hindi siya handang makita. Natigilan siya sa paglalakad. George? Tumingin siya sa mga mata nito. Nanginig ang mga kalamnan niya nang mabaka sa mga iyon ang pinaghalong galit at sakit para siyang matutunaw sa pagkakatitig nito. Iwan mo muna kami, Erica. Gusto kong makausap ang kaibigan mo. Anitong hindi inaalis sa kanya ang tingin. Napalunok si Isabela. Alam niyang darating ang panahon na kukomportahin siya ng binata tungkol sa pag-iwan niya rito sa Isabela. Inasahan na niya ang galit nito. Pero ng mga sandaling iyon, natanto niyang
Hindi pala madaling harapin ito, lalo na at siya nagdulot ng sakit na nararamdaman nito. Suddenly, she felt his pain and she wanted to cry. George, may klase pa kami, sabi ni Erica. May himig ng takot sa boses nito. Saglit niyang tinignan si Erica bago muling bumaling sa binata. Tama siya. Akmang ipagpapatuloy nila ni Erica ang paglalakad nang muli silang matigilan. Mag-usap tayo, Isabel, mariing sabi ni George. Humarang ito sa daraanan nila. Wala siya nagawa kundi pagbigyan ng binata. Sumenya siya kay Erica na mauna na ito. Pagkatapos ay bumaling siya kay George. Nang tuluyang makalayo sa Erica, ay bigla siyang hinilan ni George sa braso. Namalaya na lang niya na dinala siya nito sa art room. Binitawan siya nito saka mariing tumitig sa kanya. Pagkatapos, marahas nitong isinara ang pinto. Bumuntong hininga siya. George, I'm sorry. Hindi ko... Ginagago mo ba ako, Isabel? Putol dito, sasabihin pa niya. Bakit ako pa ang pinaglaruan mo, ha? Halatang galit na tanong nito. Napaatras siya. Gusto niyang kumawala sa bangis na pagkakatitig nito sa kanya. Pero ang bawat pag-atras niya ay ginagantihan nito ng hakbang palapit sa kanya. Nagsimulang umusbong ang takot sa dibdib niya. No. Anito, saka hinagip ang braso niya. Isinandal siya nito sa pader, dahilan para mahulog ang bag na nakasukbit sa balikat niya. George, please. Nanginginig ang boses na sabi niya. Nagtagis ang mga bagang niya. Sabihin mo nga sa akin kung bakit bigla mo akong iniwan. She wanted to tell him the truth, pero naisip niya ang mama nito at ang magandang kinabukasan na naghihintay rito. May iniwan akong sulat, di ba? Tanging nasabi niya. Wala kang ipinaliwanag sa sulat mo. Sagot nito. Tama ito. Sa sulat niya ay humingi siya ng tawad dahil nadadama ito sa gulo ng buhay niya. She told him she wanted to find herself. Idinagdag din niya na malaya na itong umuwi sa bahay nito. It's better this way. Naaalala niyang isinulat niya sa dulong bahagi ng liham. Iyon lang at hindi na siya nagbigay ng anuman detalye na kanyang pag-alis. I think that was enough. Pinigil niya ang sariling yakapan ito at humingi ng tawad. Lalo lang siyang mahihirapan na pakawalan ito kapag ginawa niya iyon. Ano? Nabahira ng pagtataka ang galit sa mga mata nito. Bumuga siya ng hangin. George, it's over. Sinabi ko na lahat sa sulat. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga tanong sa mga mata nito. Nakikita niya sa mga iyon ang refleksyon ng kanyang kasinungalingan. Hindi ako naniniwala sa iyo. Tila nangihinang sabi nito. Dahan-dahan siya nitong binitiwan. She tried to pull herself together. Ginamit niya ang titirang lakas ng loob niya para salubungin ang mga mata nito. Iyon lang ang paraan para makumbinsin niya ito na hindi siya seryoso sa relasyon nila. Nagpapasalamat ako sa company na ibinigay mo that time. But I had enough. Napagod na ako kaya umuwi na ako. The trip was a verse. Sinubukan ko lang naman At na-realize ko, hindi pala yun masaya. Aniyang pilit na itinago ang totoong nararamdaman niya. Nahiling niya na sana ay lamunin siya ng lupa para matapos na ang lahat. So all this time? Yes, George. It was all a lies. Lahat na pinakita ko sa iyo at lahat na nangyari sa atin, wala yun.
Hindi seryoso yun. Ng mga sandaling iyon ay gamit na gamit niya ang pagiging artista sa harap ng binata. Nakita niya sa mga mata nito ang samot-sarang emosyon. Natitiyak niyang unti-unti na niya itong napapaniwala sa kasinungalingan niya. Bigla ay para siya ang nasaktan sa mga sinabi niya. Abot langit ang pagpipigil niyang huwag umiyak. She needed to do it. Kailangang mapaniwala niya ito. Isabel, mahal kita. Hindi ako nagpapanggap na sabihin ko yun sa'yo. Sabi nito sa mahinang boses. Tila lumong-lumo ito. She wanted to burst into tears. Gustong-gusto niya itong lapitan at yakapin. Pero nanatili siya nakasandala sa dingding. She needed something to hold on to at that moment. Iyon ang unang pagkakataon na nakadama siya ng ganong emosyon. Hindi siya makahinga. Pero hindi kita mahal. Tuluyan ng tumulo ang mga luha niya. Isabela, hindi nito na ituloy ang sasabihin nang may kumatok sa pinto. Tila may nagkakagulong estudyante sa labas na pilit binubuksan ng pinto. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mga mata. Nanggigilid ang mga luha sa mga mata nito. Halatang pinipigil lamang nito ang sarili na mapaluha. He was still trying to keep his composure at least. George, tigilan na natin to. We're over. Kapag kuwan ay naging sunod-sunod ang pagkatok sa pinto. Nagulat siya nang bigla itong lumapit doon. Saka pinagtatadyakan ng pinto. He was really mad. Natutop niya ang kanyang bibig habang nakatingin dito. Muli itong humarap sa kanya. Nanalo ka ngayon, Isabela. Pero sinasabi ko sa iyo, kung sa tingin mo ay tapos na tayo, nagkakamali ka. Ako ang magsasabi kung kailan tayo matatapos, tandaan mo yan. Ani itong sinuntok pa ang pinto bago binuksan iyon. Napaigtad ang mga estudyante nang lumabas si George at dire-diretsyong naglakad palayo. Nanlalambot ang mga tuhod na napaupo siya sa sahig habang hilam sa mga luha ang mga mata. Isabel, natigil ang akmang pag-akyat niya sa hagdan nang marinig ang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Bigla ay nahati ang atensyon niya sa kasama niyang si Jackson at kay George na nalingon na niyang papalapit sa kanya. Kumunot ang noo ni Jackson. Saka pinukol si George ng masamang tingin. Kinabahan siya. Kakatapos lang ng klase niya kanina nang makasalubong niya si Jackson. Matagal na ito nagpapahangin sa kanya pero hindi niya ito pinagbibigyan. He was too old for her. Graduating student ito sa kursong law. Masyado itong matalino na hindi na niya kayang sakyan ang takbo ng isip nito. Bukod doon ay mayabang ito. Ilang beses na niyang tinanggihan ang alok nito na ihatid siya sa susunod niyang klase. Pero masyado itong makulit at kung ano-ano ang mga tinatanong at sinasabi. Sa huli ay hinayaan na lang niya ito. Hanggang ngayon pala ay binubuntutan ka pa rin ng lalaking yan, sabi ni Jackson. Tumingin siya kay George. Palagi niyang hinihiling na sana ay huwag na siyang lapitan ng binata dahil lalo lang siyang nahihirapan na panindigan ang paglayo rito. Kapag nagpatuloy pa ito sa pagsuyo sa kanya, ay baka bumigay ulang uli siya. Hindi iyon maaari. Nangako siya sa ina nito at ayaw niyang masira ang kasunduan na iyon. Tama lang ang ginawa niya ngayon. Mas madaling matutupad ni George ang pangarap nito kung wala siya sa buhay nito. Please, Isabel, mag-usap tayo. Ani ni George na nagsusumamong tinig.
Bigla ay tila nalusaw ang depensang pilit niyang pinatataga ng ilang araw para makaiwas dito. Hinawakan niya ang braso ni Jackson. Gusto niya ipakita kay George na hindi na ito mahalaga sa kanya. Saglit na tumingin sa kanya si Jackson bago mayabang nang umisi kay George. May klase pa siya. Wala siyang oras makapag-usap sa'yo. Hindi ito pinansin ni George. Isabel, sandali lang to. May sasabihin lang ako sa'yo. Anitong hindi inalis ng kanyang tingin. Akmang aabutin nito ang braso niya nang pigilan ito ni Jackson. I'm with her, mariing sabi ni Jackson. Natakot siya na magsukatan ang dalawa ng matatalim na tingin ang mga ito. Maya-maya ay nagbawi si George ng tingin. Pagkatapos ay bumaling sa kanya. Isabela, ang kulit mo sabad ni Jackson, sabay tulak kay George. Naalarma siya. Akmang susugurin ni George si Jackson nang yakapin niya ito. Huwag George, please. Wala na tayo dapat pag-usapan. Pigil niya rito. Hindi umibig si George. Mataman lang siyang tiningnan nito. Please George, umalis ka na. Pagmamakaawa niya rito. Nanggilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga ito. Saka nang lulumong lumayo sa kanya. Pasuray-suray si George sa paglalakad habang nakaalalay sa kanya si Simone. Galing siya sa birthday party ng isa nilang kaklase. Hindi niya ugaling uminom. Sa katunayan, bihira siyang umattend sa mga kasiyahan. Pero dahil kay Isabela, ay nagawa niyang lahat iyon. Tuluyan na siyang hindi kinausap ni Isabela pagkatapos na nangyari sa art room. Bagamat seryoso ito sa pagsasabing wala itong nararamdaman para sa kanya, ayaw niya iyong paniwalaan. Tumutol ang puso niya sa mga sinabi nito. Nararamdaman niyang mahal siya ng dalaga. Pero hindi niya alam kung bakit nagkakaganon ito. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi niya nalalaman ang rason nito. Naroong paulit-ulit niya itong pinuntahan. Patuloy rin niya tinetext at tinatawagan sa cellphone. Ilang beses din niyang sinusubukan na kausapin ito. Pero palagi itong may kasama. At sa tuwin na ay iniiwasan siya nito. Humingi rin siya ng tulong kina Simona at Erica. Pero wala rin nangyari. He felt so frustrated. Nagmumukha tuloy siyang stalker ni Isabela. Sinabihan siya ni Erica na tigilan muna niya ang pagsuyo sa dalaga. Aasikasuhin daw muna niya ang thesis niya dahil malapit na ang defense. Pero kilala niya ang sarili niya. Kaya niyang gawin ang responsibilidad niya kung kinakailangan. The only thing that went wrong in his life was Isabela. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin na hindi ito nakikita o nakakausap. Handa niyang gawin ang lahat para dito, kahit ipahamak pa niya iyon. Ganun kahalaga sa kanya si Isabela, kaya labis ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Malapit na tayo pare, sabi ni Simone. Alam ko, pauwi tayo sa amin di ba? Nakatungong tanong niya. Bagamat nakainom siya, ay alam niya ang ginagawa niya. Oo nga, sinasabi ko lang naman sagot nito. Natawa siya. Ikaw, alam mo pa ba ang pauwi sa inyo? Biro niya. Tumaltak ito. Oo naman. Maya-maya ay tumigil siya sa paglalakad. Saka humarap dito. Umuwi ka na. Ihatid pa kita, di ba? Nagtatakang tanong nito. Kinutusan niya ito. Baliw. Ano ako? Nililigawan mo para ihatid. Umuwi ka na nga. Kaya ko ang sarili ko. Nagkamot ito sa ulo. Bahala ka na nga.
Sige, mag-iingat ka ha. Napangiwi siya. Ikaw ang mag-ingat. Sige na. Tumango ito bago siya tuluyang iwan. Bagamat nahihilo, ay pinilit ni George na maglakad nang hindi nabubuway sa kalsada. May 2 kanto pa bago niya marating ang eskinita patungo sa bahay nila. Marahil dala ng epekto ng alak, ay biglang uminit ang pakiramdam niya. Hinubad niya ang kanyang uniform. Pagkatapos ay isinukbit iyon sa balikat niya. Isinuksok niya ang kamay sa bulsa ng pantalon niya. Saka nag-isip ng ipapaliwanag sa nanay niya. Maya-maya ay namataan niya ang 2 bulto ng lalaki na makakasalubong niya. Dahil malayo pa siya sa mga ito at may kadiliman sa parting iyon ng lugar, ay hindi niya mabistahan ng maayos ang itsura ng 2. Gumilid siya sa kanang bahagi ng daan. Nagtaka siya nang gumilid din ang mga ito sa gawin niya. Kapag kuwan, ay pinagitnaan siya ng mga ito. George Perez? Tanong ng isa. Sinubukan niyang aninagin ang mga ito. Isa sa 2 lalaki ang nakasuot na kamukha, kaya mas hirap siyang kilalanin ito. Gayunman, base sa tindig at ayos na mga ito, ay nasisiguro niyang hindi nilalayo sa kanyang edad ng mga kaharap niya. Sa katunayan, ay mukhang estudyante pa ang mga ito. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya na pilit nilalabanan ang pagkahilo. Magpapaalala lang kami. Tigilan mo na si Isabela, sabi ng nakakap. Pagkatapos ay tinampal siya sa pisngi. Mabilis niyang hinawi ang kamay nito. Sino kayo? Naalartong tanong niya. Bakit kilala ng mga ito si Isabela? Huwag ka na magtanong. Anito, sabay suntok sa mukha niya. Sumadsad siya sa tabi ng kalsada. Tila nawala ang kalasingan niya nang makaramdam siya ng kirot sa isang sulok ng mga labi niya. Kapag kuwan, ay nalasahan niya ang dugo mula roon. Bumangon siya at nakapagsuntukan sa mga ito. He did everything he could to fight. Pero mukhang sanay sa pakikipag-away ang 2. Namalayan na lamang niya na nakalugmok siya sa kalsada habang pinagtutulungan siya ng mga ito. Marahil sa dami ng suntok at tadyak na tinamo niya, kaya hindi na niya nagawang kumilos. Tila na manhid ang buo niyang katawan. Bago siya tuluyang nawala ng ulirat, ay pinilit niya ang sariling kilalanin ng 2. Umusbong ang galit sa dibdib niya nang maaninag ang isang pamilyar na mukha. Gusto niyang gumanti sa mga ito, pero unti-unting nilamon ng kadiliman ang buong paligid. Naabutan ni Isabela na magkausap si Ate Bibiana at ang mami niya. Nasa hardin ng mga ito at nakaupo sa isang bench. Humugot siya ng hininga bago lumapit sa mga ito. Wala pa mang ilang hakbang ay lumingon na sa direksyon niya si Ate Bibiana. Kumusta ang eskwela? Tanong nito sa kanya. Nagkipit balikat siya, saka umupo sa katapat na bench. Inilipag niya ang baga at bitbit na libro sa tabi niya. Sa halip na sagutin si Ate Bibiana, ay tumingin siya sa mami niya. Anong meron? Tanong niya. Tsa, alok nito. Inangat nito ang tipat mula sa mesa na nakapagitan sa kanila at nagsali ng tsaa sa tasa. Iniabot nito iyon sa kanya. Matipid siyang ngumiti habang inaabot iyon mula rito. Maaga natapos ang klase niya dahil final week nila. Nagiya si Erica na lumabas sila pero tumanggi siya. She was tired and exhausted. Ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Bukod kasi sa final exam ay hindi pa rin siya pinapatahimik
ng pag-alala kay George. Ang iwan ito ay ang pinakamasakit at pinakamahirap na desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang namamatay. Tila nababawasan ang hininga niya sa bawat araw na lumilipas na wala ito sa buhay niya. Binago ng binata ang napakaraming bagay sa buhay niya. Ito lamang ang lalaki na tunay na nagpapahalaga sa kanya. At dahil doon, ay gagawin niya ang lahat para mapabuti ang kalagayan nito kahit pareho pa silang masaktan. She was no good to him. Madadamay lang ito sa magulong buhay na mayroon siya. Pinagmasdan niya ang mami niya habang umiinom ng tsaa. Her mother was starting to do fine. Hindi na niya ito nakikitang umiinom ng alak o kahit humawak man lang ng bote niyon. Iyon nga lang ay naging tahimik ito mula nang lumabas ito ng ospital. Tila palagi itong may iniisip. Gayunman, natutuwa siya sa nakikitang pagbabago nito. Maybe her mother had learned her lesson. Bigla ay nakaramdam siya ng pagkailangan. Iyon ang unang pagkakataon sa tanang buhay niya na nakasama niya ng ganon ang kanyang ina. She never sat with her for tea. Masarap sanang ipare sa tsaa ang masayang kwentuhan, pero hindi niya alam kung papaano magsisimula. Napangiti siya. Anong nakakatawa? Tanong ng mami niya. Wala naman, mami. Ang weird lang, no? Sagot niya. Halos sabay silang napalingon kay Ate Bibian nang tumawa ito ng mahina. Hindi ka sanay sa ganito, ano? Tanong ni Ate Bibian na nakatingin sa kanya. Tumango siya. Life has been rough for us, right? We can't even have a simple chat. Komento ng mami niya. Tumayo si Ate Bibian. Pwede nyo nang simulan ngayon. Hindi na nito hinintay na sumagot sila ng mami niya. Mabilis itong tumayo sa kinauupuan at naglakad palayo. Pinagmasdan niya ito hanggang sa makapasok ito sa loob ng bahay. Bumuntong hininga siya bago nagbaba ng tingin. He was left with her mother. Nakakatawa na hindi niya alam kung papaano ito kakausapin. Gayon nakatira sila sa iisang bubong. Anong pinag-usapan niyo ni Ate Bibian? Pagsisimula niya ng usapan. Ikaw at ang daddy mo. Tugon nito. Napaangat siya ng tingin. Sumimisim ito ng tsaa. Sinabi sa akin ni Bibian na gusto kang kunin ng daddy mo. Yeah. He asked me to go with him. Hindi lang ako pumayag. He said he is willing to wait. Sagot niya. Ikaw, ano bang gusto mo? Tanong nito. Papayagan mo ba ako kung sakali? Balik tanong niya. Bumuntong hininga ito. I've never been a mother to you, Isabella. Hindi ko nga alam kung papaano ka mag-isip eh. I don't know what you want. Kaya kung gusto mo sumama sa daddy mo, sige. Baka sakali magbago ang buhay mo sa kanya. Naniniwala ako na kaya ka niya maging ama sa'yo. In case you want to know, nagpa-interview siya sa Channel 6 kanina. Inamin niyang siya ang ama mo. He explained everything. He even said he was sorry. Sabi nito. Nagulat siya sa narinig. Really? But ma'am, sa kabila ng lahat na nangyari, ikaw pa rin ang mami ko. Hindi ko na kayang baguhin yun. Siguro nga, kaya na niyang maging ama sa akin pero ikaw pa rin ang mami ko. Isabella, ang gusto mo ang mas importante. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon makasama at makilala ang daddy mo
Ngayon ang pagkakataon mo. If you feel you will be fine with him, then go. Bahagya siya nakaramdam ng inis sa sinabi nito. Ayaw niyang isipin na ipinamimigay siya nito at talagang ayaw nitong alagaan siya. Pero tila iyon ang ipinaparamdam nito sa kanya. Hindi pa rin ba siya nito tanggap? Iyon ba ang gusto mo, Mami? Mabilis itong sumagot. No, hindi ka maniniwala, pero yun ang totoo. I can't just give you up. Pero miserable ang buhay mo sa akin. You were never happy with me, admit it. At maaari magbago yun kung aalis ka rito. Paano kung bigyan kita ng chance? Tanong niya. Gusto niya makasama ang daddy niya. Pero mas gugustuhin niyang makasama ito. Lalo na at hindi sila maaaring maging isang buong pamilya. Bakit mo gagawin yun? Ito naman ang nagtanong. Hindi na siguro kailangan na lumayo ako para lang magbago ang lahat. Magtulungan na lang tayo. It sounds better, right? Isa pa, hindi ko kilala si Daddy. Hindi rin ako sigurado kung tatanggapin ako sa mundo niya, lalo na ang pamilya niya. I'd better stay here stuck with you than eat with a stranger. Tugon niya. Ngumiti ito. It made her feel good. At hindi ako estranghero para sa'yo, ganun ba? We have never eaten together. Mama, sanay ako sa mundo natin, sabi niya. And it's not good. Kailangan ko pang ayusin ang buhay ko. I need to do it. Believe me, Isabella. This chat doesn't assure that I'm better now. I have got a long way to go. Wala na akong trabaho. Magsisimula na akong singilin sa lahat ng kapabayaan ko. I'll be left with nothing. Kaya mo ba yun? Baka mapagod ka. Siya ang daddy mo. Huminga ito ng malalim. Isabella, magulang mo siya. Wala manghuhusga sa'yo kung sasama ka sa niya. I'm giving you a choice. Maghihirap ka eventually unless sumama ka sa daddy mo. Hindi na niya nagawang sumagot. Maya-maya ay tumayo ito. Saka naglakad papasok sa bahay. Inihatid na lang niya ito ng tanawa habang naiwan siyang malalim ang iniisip. Nabalitaan mo ba nangyari kay George? Nabubog daw. Natigilin si Isabella sa paglalagay ng gamit sa locker niya. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Erica. Bigla nilamon ng kaba ang dibdib niya. Kailangan kong makausap si Jackson. Bulong niya sa isip. Binilisan niya ang pagsalansan ng libro sa locker. Hey, narinig mo ba sinabi ko? Tanong ni Erica. Oo. Maikling sagot niya. Oo. Yun lang ang sagot mo? Just oo? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Isinara niya ang locker, saka hinarap ito. Oo. Anong gusto mong sabihin ko? Isabel, well, pwede mo sigurong sabihin na, oh really? Oh my God, kumusta na siya? Bakit? Ano nangyari? Ganun. Basta wag lang oo. Lintan niya nito. Umismid siya. Kahit puno siya ng pag-alala para sa binata. Tinalikuran niya si Erica. Pagkatapos ay naglakad sa hallway, bit-bit ng kanyang bag. Malamang nakaisimon nito nalaman ang nangyari. Erica surely expected her to worry. Pero ayaw niyang ipakita iyon sa kaibigan. Seryoso ka na ba talaga sa gusto mong mangyari ha, Isabel? I thought mahal mo siya. Hindi niya namalayan na sumunod ito sa kanya. Erica, ano ba? Saad niya. Nagkunwari siyang naiinis sa pangungulit nito. Fine.
In case gusto mo lang marinig ang nangyari sa Prince Charming mo. Erica. Saway niya. Pero hindi ito tumigil. Aside sa bugbog issue na yan, nalaman ko na aalis na siya papuntang New York. Natigilan si Isabela. Nagtatanong ang mga matang hinarap niya sa Erica. Yes, sinabi sa akin si Moon. Matagal na palang nakaplano iyon. Kukunin siya ng ninong niya at pag-aaralin ng master's sa New York. But unfortunately, hindi na nila hintayin ang graduation. Aayusin nila ang records ni George since considered accelerated siya. Ha? Kailan daw? Puno ng antisipasyon tanong niya. Hindi ako sure pero ang alam ko less than a month. Tugon nito. Nanikip ang dibdib niya. Ano ang gagawin niya? Iyon na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang tuluyang mawala sa buhay niya ang binata. Oo nga, at mag-aaral lang ito sa ibang bansa. Pero malamang na ibang landas na ang tatahakin nito pagkatapos na yun. New York? New York? Hindi iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang pagpunta roon ni George. New York? Kailangan ko makapunta sa New York. Ha? Halata naguguluhan saad ni Erica. Tatawagan ko si Daddy. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone niya, saka may denial doon. Malakas sa sampala ang isinalubong ni Isabela kay Jackson nang makalapit ito sa kanya. Nasa auditorium sila. Hindi siya makakapayag na matapos ang araw na iyon na hindi niya ito nakakausap. Wala sa usapan na bugbugin siya. Nanggigilid ang mga luhang sabi niya rito. Nanginginig ang buong katawan niya sa pinagsamang galit at takot. She saw the muscle on his face move. Alam niya nasaktan ito. Humarap ito sa kanya. Buhay pa naman siya eh. Kung makasampal ka, parang ibinon ko ng buhay yung lalaking yun. Tugon nito. Tiningnan niya ito ng masama. How dare you to call him that? Akmang sasampalin uli niya ito, pero napigilan nito ang kamay niya. Ikaw may plano nito, di ba? Saad nito. Binawi niya ang kamay niya, saka marakas na tumalikod dito. I said, takutin niyo lang. Mariing sabi niya. Pasensya na. Hindi lang namin napigilan. Naasar lang kasi ako sa lalaking yun. You are so into him. Ano bang meron sila na wala ako? At saka ano bang kinagagalit mo? Hindi ka naguguluhin nun. Oo. Gusto ko siyang mawala sa... Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Nang paglingon niya kay Jackson, ay makita niya si George sa likuran nito. Namamaga ang isang mata ni George. Putok ang isang sulok ng mga labi nito at namumula ang ilang bahagi ng mukha. May benda na rin ito sa kaliwang braso. Nanigas ang buong katawan niya. Parang piniga ang puso niya dahil nahihirapan siyang huminga. Hindi niya alam kung papaano babawiin ang mga sinabi. Halika na nga, Simon. Nawala na ako ng ganang upakan yung Jackson na yan. Sabi ni George. Noon niya napansin na nasa tabi nito si Simon. Base sa narinig niya ay mukhang balak ng mga ito na gantihan si Jackson. Pero sa kamalasan ay nalaman ng dalawa na dawit siya sa pambubugbog kay George. Tumalikod ang mga ito at takmang lalabas ng auditorium. Kinastigo niya ang sarili sa pagkakatulos niya sa kinatatayuan. George! Tawag niya rito, pero lalong bunilisan nito ang paglalakad. George! Saglit! Naiiyak na habol niya sa mga ito. Nang maabutan niya ang dalawa, hinawakan niya ang braso ni George.
Huwag mo akong hawakan. Sigaw ng binata. Sabay bawi ng braso nito. Nagpupuyos ang mga matang humarap ito sa kanya. Wala na tayo dapat pag-usapan. Malinaw na. Tapos na tayo. Tapos na. George, hindi. Tuloy na siyang napaiyak. Hindi na niya magawang pigilan ito nang muli itong humakbang palayo sa kanya. Alumpihit si Isabela kung lalabas na siya ng restroom. May 5 minuto na siya nakaharap sa salamin habang malalim ang iniisip. Malamang na naghihintay na ang daddy niya sa labas. Kanina ay tinawagan niya ito. Sinabi niyang nais niya itong makausap tungkol sa inaalok nito. Agad na nakipagkita ito sa kanya sa restaurant kung saan naroon siya ngayon. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa salamin. It was a hard decision for her, but she finally took the bait. Sasama siya sa daddy niya papunta sa Amerika. Alam niyang mabigat sa loob ng mami niya ang pagpayag sa naging pasya niya. Gayunman, kailangan niyang gawin iyon, hindi lang para makasama ang daddy niya, kundi para magkaroon ng pagkakataon na makita si George. She wanted to make it up to him. Galit na galit ito sa kanya. Gagawin niya ang lahat upang patawarin siya nito. Alam niyang hindi niya ito mapipigilang umalis. Ngunit sakaling nasa Amerika na siya, ay magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag dito ang panig niya. Maybe it was not too late for them. Mahal na mahal niya si George. She wouldn't have made that decision if she wasn't in love with him. Ang akala niya ay kaya niyang lumayo rito, pero hindi pala. Mas kaya niyang isakripisyo ang ibang kaligayahan niya at ang magiging impression sa kanya ng ina ni George para lang makasama ito. It was crazy, ngunit iyon ang isinisigaw ng puso niya. Mahal niya si George. Maya-maya ay naputol ang pag-iisip niya nang may pumasok na babae sa restroom. Lumapit ito sa katabing lababo at naghugas ng kamay. Kapag kuwan ay nagkatinginan sila sa salamin. Ngumiti ito. Ganon din ang ginawa niya. The lady was pretty. Simpleng puting t-shirt at faded jeans ang suot nito. Sa tansya niya ay hindi nalalayo ang edad nito sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng insecurity sa kagandahan ng isang babae. She used to feel confident about herself. Ngunit iba ang ganda ng babaeng katabi niya ngayon. You are pretty, sabi nito. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Sana kapatid kita, dagdag nito habang pinapatuyo ang kamay sa hand dryer. Bahagya siyang natawa. Yeah, well, nahihiyang sabi niya. Sige ha. Paalam nito bago nakangiting lumabas ng restroom. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang gumaan ang pakaramdam niya. Binistahan uli niya ang sarili sa salamin bago nagpa siyang harapin na ang daddy niya. Paglabas niya ng restroom ay agad na ginala niya ang tingin sa restaurant. Ang sabi ng daddy niya ay may kasama ito. Hindi nga lang niya naitanong kung sino dahil biglang naputol ang tawagan nila. Maraming tao sa restaurant kaya hirap siyang hanapin ang daddy niya. Nagpalingali nga siya. Ilang sandali pa siya naglibot bago niya ito namataan sa left wing ng restaurant. Nakaupo ito paharap sa direksyon niya. Bakas ang kasiyahan sa mukha nito habang nakipag-usap sa 2 babae na nakaupo sa katapat na silya nito. Bumuntong hininga si Isabela bago naglakad palapit sa mga ito. Nakakadalawang hakbang pa lang siya nang tumayo ang isang babae at tumabi sa daddy niya.
Inangat nito ang kamay na napagtanto niyang may dalang kamera. Saka kinuna ng larawan ng sarili kasama ang daddy niya. Natigilan siya nang mamukhaan ng babae. Ito ang babae na nakasabay niya sa restroom. Bigla siya nakaramdam ng kaba. Sa halip na magpatuloy sa paglalakad, ay nagtago siya sa halaman na nasa isang sulok ng restaurant. Kapag gawan, ay tinawagan niya ang daddy niya. "Hello, Isabel. Nasaan ka na?" "I'm here at the restaurant." Bungad nito sa kabilang linya. Sorry dad. Saan banda ka ba nakaupo? Para hindi na ako mahirapang hanapin ka pagdating dyan. I heard maraming kumakain sa restaurant na sinasabi mo. Sabi niya, habang pinagmamasdan ito mula sa kinatatayuan niya. Ngumiti ang daddy niya. Oo, that's true. Masarap kasi ang food nila rito. Isabella, I'm with my... Saglit itong huminto sa pagsalita. Lalong nadagdagan ang kaba niya nang tumingin ito sa dalawang babaeng kasama nito. I'm with my wife and your sister. Gusto ko nilang makilala. Hindi nakaligtas sa paningin niya nang abutin ng isang babae ang kamay ng daddy niya. Bigla ay parang piniga ang puso niya. She thought about his family. Ngunit hindi pala siya handang makita ang mga ito. Bigla ay naramdaman niya ang pagiging hindi kabilang. That she was only on the sidelines. Nanggigilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Dad, I'm gonna call you back. Sabi niya. Saka pinindot ang end call button. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata nito. Naggibit balikat lang ito nang tila magtanong ang mga kasama nito. Noon siya nagpasyang umalis sa pinagtataguan niya at lumabas